Okay, so this is our next problem sa belt design. An exhaust fan is in a wood shop is driven by a belt from a squirrel cage motor that runs at 880 RPM. Compensator started. A medium double leather belt, ibig sabihin yan that is medium double ply, 10 inch wide, yung lapad. Center distance is 54. The diameter of the driver pulley is 14 inch. Sa driven pulley is 54 inch. So what horsepower by Alba tables may this be transmit? For letter B, for the power computed in A, compute the stress from the general belt equation. And for letter C, for the stress computed in B, what is F1 over F2? And D, if the belt has a stretch until the stress is equal to 200 psi on the tight side, what is F1 over F2? And letter E, compute the belt length. Okay? Okay, so bali ito yung mga given sa driver natin, that is a squirrel cage, compensator started, that runs at 880 RPM. Then yung driven is exhaust fan. Then the environment is, or yung location, or yung location niya ay sa wood shop. Sa belt is, ang width niya 10 inch, medium double ply. Center distance 54, D1 14, D2 54. So letter A, hanapin natin yung ano daw yung may transmit, kaya maximum possible horsepower na pwedeng matransmit ng belt using Alba tables, no? Okay, so kung babalikan natin yung formula for the transmitted using Alba table, that is equal to HP per inch, and then B, CM, CP, CF1, CF2, depende kung ilang CF yan. Okay, so now for B, unahin na lang muna natin yung B kasi madali lang naman hanapin yan. Okay, so makikita ang B, okay, sa table 17.1 page 450. In this case, hindi ko na isusulat yung table tsaka yung page, no? But in your solution, you should write, no, yung table tsaka yung page, okay, para mabilis tayo. Sayang yung data, no? Okay, so for double ply, ayan, na medium leather belt, ang thickness niyan ay 20 over 64. So makikita natin dun sa table. Okay? Ayan, so check na natin to. Then for the rated HP, no, or yung rated capacity ng leather belt natin, kailangan mo nating makuha yung BM, no? Okay, so compute muna natin yung BM bago natin makuha ito, no? Yan, ito. Kasi yung kinukuha natin eh. So yung BM natin is pi, diameter ng ano is 14, divide natin ng 12 para maging feet per feet yan. And then 880 yung ating RPM. So the computed BM is 3225 FPM. Okay, so mag-interpolate tayo sa table 17.1. So bali ang makukuha natin na HP per inch pag mag-interpolate tayo ay is equal to 9.26. Okay, so check na rin natin to. Yung ano natin, CM tsaka CP, makikita yan or mahanap yan sa table 17.2, same page, no? So check nyo na lang doon, hindi na natin susulat.
yung page tsaka yung table, but in your solution kailangan yung pakita, no? Kapag ang ang driver natin ay squirrel cage tsaka compensator started, ang CM niyan ay 0.67. Okay? So pati yung lagay nyo dito, no? Squirrel cage, compensator ilagay nyo dyan, no? And then yung CP natin, nakadepende kasi yan sa driver na yung size ng pulley dun sa driver. Since yung driver natin ay 14 inch, nasa pagitan ng 13 to 16, makikita yun sa table. Ang CP kapag nasa range na yan ay 0.8. Okay? And then yung CF naman natin, nakadepende yan doon sa environment, no? So kapag wet, mga ganyan, nakalagay doon sa table. But sa atin kasi ay wood shop. Wood shop kasi ang sabi ng problem. So automatic na kapag wood shop, that is dusty. Okay, dusty atmosphere. So kapag dusty atmosphere, makikita natin sa table, okay, ang 0.74 yung ating magiging CF. Okay, so kompleto na. Ayan, ayan, ayan. Okay. Isang lang pala yung sinabi, no? Automatic na isang situation lang or yung sa environment, isa lang yung sinabi. So, ibig sabihin, ito lang yung meron. So, kung wala naman ng ibang sinabi, wag nang hanapin si CF2. Okay? Hanggang CF1 ka lang. In that case, magiging 1 yung CF2 mo and the rest, no? Yan. So, ito yung magiging transmitted horsepower, no? 36.73 horsepower. Ano yan? Okay. So, ayan. So, yan yung kayang i-transmit ng belt natin. Okay? Then, for letter B, hanapin natin yung stress doon sa may belt. Okay? Using general belt equation. Ang general belt equation natin, makikita natin yan sa equation 17.2. Lagay ko na lang to since bago to, no? Equation 17.2. That is page 444. So, the general belt equation is, ito siya, F1 less F2 is equal to B. Okay, naka-inch yan. Yung thickness natin, ito, naka-inch din. Okay, multiply it by yung stress less 12. Okay. And then, density. Ang density natin, ang unit niyan ay naka-pound per inch cube. And then, BS square. Ang ibig sabihin ng BS square, the velocity of the belt in feet per second, no? And then 32.2. Okay? Ang 32.2 dito kasi yung density natin naka-pound per inch cube, no? Inch cube ba 'yon? Naka-pounds per. Makikita natin mamaya yung density pala. Tama, naka-inch cube 'yun, naka-pound per inch cube. Okay? Ang density kasi talaga, okay, dapat naka-slugs, no? Kaya mayroong 32.2 dito. Okay? Para ma-convert lang naman 'yon. And then multiply it by, lagay ko na lang dito sa baba, times. Ayan, lagay ko na lang dito. This is E raised to F theta less 1 over E raised to F theta. Okay? So, ito. So, ito, nakuha naman na natin, given yan, itong thickness, meron rin. BS, yung BS na lang natin, okay na pala to, no? Kailangan lang natin i-convert. Okay, yung density, ito, yung F1 plus F2. So, we have a formula, no? F1 less F2, galing lang naman ito sa formula ng horsepower. This is equal to 33,000 HP
divided by BM. Okay? Ayan. So, kung substitute natin yung na-compute natin dito na 36.73, ito siya. Ito, yung 36.73 dito. Tapos yung BM na compute naman na natin kanina, ito, 3225. So, ang makukompute natin na F1 less F2 is 364 pounds. So, check na rin natin to. Okay na yan. Then, yung density natin, makikita natin yan sa page 444 din lang, no? Okay. Sulat ko na lang din. From page 444. Ayan. For leather. Okay, for leather. And kapag yung leather natin na belt is, ang pulley is iron or steel, ayan. Accordingly, the coefficient of friction is, makikita natin dyan na that is, pangit ang sulat. That is, ano ba yung coefficient of friction kapag ano? 0. Sorry, 445 pala to, no? 445 yung page. Ayan. 0.3. Ayan, so check na natin yung coefficient of friction. Then, the density. Ang density natin makikita sa page 444. So, nakalagay doon na kapag ang belt natin is leather, ang density natin is 0.035 pounds per cubic inch. So, yan yung density. Okay, so next is for the BS. Ang BS natin, i-divide lang natin yung BM natin ng 60. Kasi nga yung BM natin naka-feet per minute. Para maging feet per second, divide natin ng 60. So, yan ay magiging 53.75. So, 53.75 feet per second. Okay, kompleto na ba? Check natin, BS. Okay na. So, ito, okay na rin. Yung theta pa pala natin. So, ang theta natin, so mag-base tayo doon sa maliit na pulley, that is pi, less twice ng arc sine, then D2, less D1 over 4C. So, given naman lahat ng yan. Okay, so dapat lang naka-radian yung calculator natin. So, given naman yung mga diameters, ayan, yung center distance 54 inch. Substitute lang natin. Ang makukuha natin yan ay 2.762 radian. Then, yan, check na to. So, kunin natin yung para minsanan. So, substitute natin lahat ito. Then, shift solve or simplify nyo lang muna para hindi ganong malaki yung madami yung lalagay sa calculator. So, yung mako-compute natin dyan is 245 PSI. Ayan. Okay. Then, for letter C, based sa na-compute natin na stress, isi-solve down natin yung F1 over F2. Ayan. If S is equal to 245 PSI. Okay, so balik tayo dun sa formula ng
F1 gamit ang stress, that is SBT. So, substitute lang natin tong S, yung B meron na, yung thickness meron na. Ito ay magiging 766 pounds. And then, yan. Yung F2 pala natin is masasolve yan gamit ang F1 less F2 equals, ano na to kanina, yung na-compute natin F1 less F2, wala naman na. F1 less F2 ay ito, 364 is equal to 364. So, substitute lang natin yung F1 dyan. So, F1, makukuha natin ang F2. Okay, which is, sana yung F2? 402 pounds naman to, pounds. Ayan. Then, F1 over F2 is 766 and then 402. So, F1 over F2 is equal to 1.905. Okay, so yan. And then for letter D, hanapin natin yung F1 over F2. Ito naman kapag ang stress natin is 200 PSI. So same process lang din. F1 is equal to SBT. So palitan mo lang ito. Kanina 245, gawin mo lang na 200. That is 625 pounds. And then ang F2 naman natin is F1 less, ano to, 364. Ayan, substitute mo lang si F1 dito. Ayan. So, lalabas ng F2 mo niyan ay 261 pounds. So, F1 over F2 is, ano ba yung F1 dito kanina? Ayan, 625 over 261. So, F1 over F2 is 2.395. Diba? Ang dali. Dali lang pala ng machine design eh. Letter E. Belt length. Ayan. Ang formula natin for the belt length is, memorize nyo naman na siguro, that is pi over 2 D2 plus D1 plus twice ng C plus D2 less D1 square over 4C. So, substitute natin pi over 2 and then 54 plus 14 plus twice ng 14 plus 54 less 14 square divided by 4 times 54 yung ating center distance. So the length of belt is 222 inch. So yan. So sa part lang na ano ang mahirap, no, dito sa yung gagamit ka talaga ng alba tables. But anyway, explain ko na lang pala muna kung ano yung gamit ng bakit mayroon tayong CP tapos CF. And then yung CM naman natin, kung minsan kasi iba-iba yung ano tawag dito, may mga motor na biglaan yung ano, yung tawag dito yung pag ano ng power. Yung CP naman natin, kapag mas maliit kasi yung pulley mo, mas maliit yung angle of contact, so mas maliit din yung matratransmit niyang power. Okay, asan na yun yung general belt equation natin dito ayan, kaya sinolve natin yung theta, di ba? Ito yung theta natin, ayan. Sinolve natin. Ayan. Kapag mas maliit yung pulley, mas maliit yung angle of contact, so mas maliit yung kapit. So kapag mas maliit yung kapit, ayan, mas maliit din yung CP mo. Dito naman sa CF, so nakalagay doon kapag wet, mga ganyan. Okay? Kapag dusty, nakalagay doon yung corresponding CF.
Of course, kapag wet yung environment, nababawasan yung coefficient of friction. Okay, kapag dusty, ganun din. Yan, yung mga ganung situation. Kapag vertical drive, mas maliit din yung magiging CF mo kasi nga kapag vertical drive, din explain ko naman na dati na kapag vertical yung arrangement mo, there is a possibility na magkaroon ng loss of contact dito sa baba. Ayan, dito sa baba banda, dito. Pag vertical. Okay? So, that's all for number 4. Thank you for listening. Good luck to your sa susunod ninyong sa first quiz ninyo.